Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa ating mahal na Divine Mercy at ako po ang kanyang napili upang manguna sa ating banal na gawain sa umagang ito. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito sa inyong lahat. Wala pong binigay sa akin na listahan ng magsishare. Kaya po, tatawag na lang po ako ng magbabahagi upang ipagsigawan ang kadakilaan ng Diyos na kanilang natanggap. Sino po kaya? Sila. Isa pong mag-aalay ng awit sa umagang ito para sa ating Panginoon ay si kapatid na Sila ng San Roque, Baliwag. Ay, busy rin po. Ayan, magandang umaga po sa gabing ito. Ayan, tapos na po yung aming board exam. Yay! Konting pagbabahagi lang po dun sa naranasan ko nung nag-board exam po ako. So, Thank you po. Hello, ayan. Ayun, napaka-blessed ko po actually na nakakuha po ako ng board exam. Actually, hindi na po talaga, sabi ko nga po kay Lord, parang, hindi na po ako hihiling na ipasa niyo ako. Kung ano na lang po yung kalooban niyo, ayun po sana yung maganap sa akin. Kasi, yung sabi po sa amin nung pari na nakausap po namin dati, sabi niya kahit na anong mangyari doon, kahit na anong kalabasan ng resulta ng board exam, lagi niyong iisipin na mahal kayo ng Diyos at He only wants what's best for you. Kaya dapat hindi ka malungkot kasi kung hindi ibibigay sa'yo, meron siyang ibang paraan na tsak, masusurpresa ka dun sa paraan niya ng pagbibigay sa'yo ng hinihiling mo. Kaya, sa tingin ko po, yun palang na pagkuha ko po ng board exam na kahit po nung unang beses po na pumasok ako sa kurso ko, parang sabi ko hindi na po ako kukuha kasi medyo mahal nga po yung aabutin. So, sabi ko, ayun pa lang po miracle na. Kumbaga, hindi na po ako hihiling. Kung ano na lang po yung kalooban nyo, yun po nawa yung matupad. So, habang hindi pa po lumalabas yung resulta, talagang, yung pananalig po talaga. So, bahala na po siya. Basta po ang iniisip ko talagang kung ano man po yung ipagkaloob niya, yun po yung pinakamabuti sa akin. Hindi po ako nalulungkot. Ito po yung awit ko para sa kanya. Actually, wala po maisip eh. Ito na lang po. Lead me, Lord. Lead me by the hand and make me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord. Lead me all my life. Walk by me. Walk by me through all the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand
sige po. Ito pong susunod na kakantahin ko favorite song ko po ito awit ng paghahangad. O Diyos, ikaw ang laging hanap. Loob ko'y ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw akong parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal. Nang makita ko ang iyong pagkarangal, nadalangin akong nakataas sa aking kamay, magagalak na awit ng papuring iyan ay ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa dilim ng iyong mga pagpag. Umawit akong buong galak. Aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo, kaligtasa'y tiyak kung hawak mo ko. Magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan, ang sa iyo ay nangakong galak yaong magkakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa dilim ng iyong mga pagpag. Umawit, umawit, umawit akong buong galak. Maraming salamat po. Magandang umaga po muli. Salamat po. Maraming salamat kapatid sa napakagandang awit na inyalay mo sa ating Panginoon. Tatawag pa po ako na isa po para magbahagi sa kadakilaan ng Diyos na natanggap sa kanilang buhay. Ito po ay may bahay ng aming Pangulo ng CAPS, si Jesus Gamboa ng San Luis, Pampanga. Mag-share ka ba yun? Ay na.
Magandang umaga po. Apo. Pasensya na po, nabigla ako. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Ama. Sa biyaya niya pong ibinibigay sa amin sa araw-araw. Kung paano po kami nakarating dito, hindi po kami papagamot. Kung nagpunta dito, yung 2 hipag ko, alam nila, kung po akong bukol sa dibdib. Pero hindi po gamot para magpunta dito. Lagi po niya, pag po uma-attend po sila ng Miyerkules at Sabado sa itong pong gawain na to, lagi po niya tinetext sa akin, gising ka pa ba? Puro po ganon. Tapos po, buwan, lagi pong ganon yung text niya. Siguro po ako loob na ng alaman na makarating kami. Nung pong Miyerkules ng gabi na yon, gising pa ako. Tapos sabi pa niya, tinext, ganon po yung text niya. Sagot ko po sa kanya, oo, sabi ko. Bakit? Kasi sabi ng banal na Espiritu, makakamit ko na yung hinihiling ko. Sabi po niya ganon. Tapos, text ko po sa kanya, ano yung hiling mo? Yung madala kita sa divine. Sabi po niya ganon. Tapos, nung pong September 5 po noon, sabi po ni Pangulo, Ma, magpunta nga tayo sa divine. Tingnan nga natin yung apo kunching na yan, kung ano itsura. Sabi po. Tapos po, naalala ko, birthday po ng Pangulo na September 9, yun na po yung regalo ko. Miyerkules, Sabado po yata yun, umaten kami. Nung po makita ko si Apo, nanayo yung balahibo ko. Sabi ko, aba, bata pa pala yung Apo kunching. Sabi po sa sarili ko. Tapos nung pagkatapos nung gawain na yon, mula po dito hanggang sa makauwi kami 2 ni Pangulo, isa lang po yung pinag-uusapan namin, yung pong hiwaga. Tapos nung hanggang sa tumagal, biniyayaan po kami nito. Kinasal po kami ng February 14 ng banal na Espiritu. Ito po yung lumabas sa honeymoon, nga po ni Pangulo. Tapos po, madami pong pagsubok sa buhay, pero po sa pananalig at pagtitiwala sa Ama, nakakaraos po kami. Ang press pong nangyari sa amin ngayon, nakatapos po ng seaman yung anak namin, kahit po masarap ang buhay, marami pong anghel na binigay yung Ama para sa kanya. Nakamit po namin yung nakatapos siya, nakapasa po siya sa exam. Sa Friday po, interview po niya. Sabi po ng banal na Espiritu, ang kinin daw po nung anak namin, ang makukuha niyang, ano ba yun? Visa, multiple visa daw po. Buhay ang Diyos. Inaangking ko po lahat ng mga tinura ng banal na Espiritu sa amin. Ito pa po yung mahiwagang nangyari sa akin, kahit na po wala na akong ama. Kukwento ko po yung hiwagang nangyari sa buhay niya. Na-stroke po yung tatay ko noon. Ano na po siya, naka 1 year. Lagi po niyang inaasam na dalawin po siya ng mahal na apo. Pero po, busy po ang mahal na apo, hindi po niya napupuntahan. Hanggang po sa dumating yung nakita po niya si Divine. Nung pong malaking upo yung tatay ko, nakukuha ko po siyang balakad, upo, tayo, malaki siya. Alam niyo po ba yung hiwaga niyang nakita sa Divine Mercy? May isang umaga po,
tinutulungan ko siyang maglakad. Tapos iniwanan ko siya, may kukunin ako sa loob ng bahay namin. Sabi ko sa kanya, Tay, huwag kang tatayo ha. Wala kang kasama. Baka matumba ka pag naglakad ka. Sabi ko gano'n sa kanya. Sabi niya, oo. Hindi pa po ako nakakalayo, sumigaw yung buhay pa po nung si Tata, si kapatid na Ega. Sakto parating siya, sabi niya, sumigaw siya, "Hay!" Sabi niya. Sabi ko, bakit? Tatay mo, natumba. Sabi niya gano'n. Tapos sabi ko sa'yo, huwag kang tatayo eh. Hindi nyo ba Eka nakita ang dalawa? Sabi niya gano'n. Alin? Merong 3 sumalo sa akin. Nasaan yung sumalo sa'yo? Yung 3, yung nasa Divine. Yung may mga balbas, napakatango nyo pala eh. Nagpupunta kayo sa Divine, hindi nyo nakikita. Sabi niya gano'n. Nagtinginan lang po kaming magbayaw. Tapos sabi niya, pag nga dumarating dito yun eh, may kasama siyang babae nakaputi na para daw pong nurse, may pundine. Tapos noong matagal na, lagi po siyang umiiyak sa hapon. Sabi po niya gano'n, may pera ka ba anak? Sabi niya. Sabi ko, bakit? Dalhin mo ako sa Cavite. Pupunta ako sa albularyo. Bakit naman? Kasi may nakikita akong taong nakaputi. Tapos may sinag yung palad niya. Sabi niya gano'n. Tapos naalala ko, yung mga kasabihan ng matatanda, baka ako, iba yung nakikita niya. Tapos nung matagal na sabi ko, mamaya may sorpresa ako sa'yo. Ano yun? Sige, mamayang hapon. Meron po kaming Divine Mercy. Tapos ibinaba ako. Umiiyak. Sabi po ng ima ko, hindi na ikaalam ng anak mo kung ano gagawin sa'yo. Iyak ka ng iyak. Tapos sabi niya, siya yung nakikita ko dun sa sulok. Meron sinag yung yung palad niya. Tapos sabi po ng ima ko, naku, mamamatay ka na. Tapos sabi po niya gano'n, di baling mamatay ako. Nakita ko naman yung Panginoon. Kaya po, maraming salamat po. Kahit na madami pa po kami pagsubok sa buhay, dito lang po kami kumukuha ng lakas sa pananalig, pagtitiwala sa Ama, na kahit anong pagsubok sa buhay, nakakaraos kami sa araw-araw. Tsaka po, nagpapasalamat din po ako sa Ama, sa mga anghel na ibinibigay niya sa amin. Lalong-lalo na po dun sa panganay ko nakatapos ng seaman. Pinangahawakan ko po lahat ng tinuran ng banal na Espiritu sa amin na unti-unti pong nagaganap sa buhay namin. Salamat po. Salamat po, Apo. Maraming salamat kapatid. Tingnan mo nga, napakarami mo palang biyayang natanggap sa ating Panginoon. Ang susunod po na magbabahagi ay isa pong alagad, si kapatid na Edith ng Barangka, Baliwag, Bulacan. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito sa inyong lahat. Ibabahagi ko lamang po ang kaganapan sa akin ng September 17. September 17 po may gawain ng gabi na kung paano nga po meron akong konting nararamdamang sakit na hindi ko po pinapansin. Hanggang sa matapos po ang gawain, papauwi ng tahanan, papasakit po siya ng papasakit. Hanggang pagdating ko po sa kantong aking binababaan, nang sumakay po ako ng tricycle, sobrang sakit na po. Nag-aalumbiti na po ako sa tricycle sa sobrang sakit dahil ayaw po niyang maaldag itong aking tagiliran, napakasakit po. Pagbaba ko po ng aming tahanan, nagsuka na po ako na nagsuka hanggang sumasakit, nagsusuka po ako. Hanggang sa tinawagan ko po ang mahal na Apo. Pinaano nga po niya ako ng dahon-dahon kung wala daw po tubig. Habang umiinom naman po ako ng tubig,
Yung iniinom ko pong tubig, mas marami po doon ang isinusuka ko. Hanggang sa dumating po ang oras ng pahating gabi, mga 11 po, nung hindi ko na po makaya yung sakit. Dadalhin po ako ng Kabiyaco sa ospital, subalit sabi ko, hindi. Dalhin mo ako kay Apo ako pupunta. Sinunod naman po niya ako, dito po niya ako dinala. Hanggang sa pagdating ko po dito, sinalubong po ako ng mahal na Apo sa tagiliran. Hindi po ako makalakad, kundi nakabaluktot na po ako, hindi po ako makatuwid sa sobrang sakit. Kaya po, bilang tao po, nandun po yung natakot po ako kasi po namamanhid na po itong aking tagiliran. Pumasok po sa isip ko na baka appendix. Kaya po nag-aya ako sa mahal na Apo, kung appendix, mahipo lang po niya to, parang maiibsan po siya. Pagdating ko po, nung sinalubong po niya ako, sabi po niya sa akin, natakot ka, kala mo appendix. Tunay nga pong batid na batid ng espiritu kung ano ang nasa isip ko. Kaya nung inaya po niya ako dun sa may hardin, nung damang-dama ko po yung kanyang daliri na nung ginanong po niya yung ganito ko, nung pong medyo nabawasan po yung sakit na umalis po ako ng kanan ng mahal na Apo, diretso na po akong maglakad. Kaya nang dumating po ako sa aming tahanan, sumasakit po, subalit hindi na po ako nagsuka. Nakakatulog po ako. Hanggang sa magising po ako ng umaga, hindi na po ito masakit. Namahinga lang, nung kinabukasan po, namahinga ako, hindi po ako nagtungo dito. Hinihiling ko po sa Ama na gusto kong maka-attend ng birthday ng mahal na Apo. Naka-attend naman po ako ng birthday ng mahal na Apo, parang wala pong nangyari. Subalit, pagdating ko po uli ng gabi, batid ko po na nakakain po ako ng parang kontra po doon. Kaya sumakit po ng napakasakit na naman po magdamag hanggang umaga, hindi po ako pinatulog una bes. Kaya nung nag-text po uli ako sa mahal na Apo, sabi po niya magpa-ultrasound ako. Dahil nawa nga daw po wala akong bato sa bato. Kung paano po yung sinabi ng mahal na Apo, nagpa-ultrasound po ako. Yun po ang nakita ng doktor na sabi nga po niya, maga daw po lahat ito. May impeksyon. Kaya nung pumunta po ako dito, Sabado, nung lumapit po ako dito sa mahal na Apo pagkatapos ng meeting ng mga alagad, tinampal po niya yung ganito ko. Para pong sa nakita ko po siya na para pong sumabog, yung sumabog po ng maliliit. Kaya inaangkin ko po na yun na po yun. Naramdaman ko din po yun na nung sumasakit po yung ganito ko, papaganon, papunta po dito, alam ko po Apo, inihi ko po yun, kaya hindi na po siya sumasakit. Subalit, sabi nga po ng mga kapatid ko, hindi po kasi ako makalakad ng mabilis. Hindi, yung parang medyo nakaganon po. Sabi nila, para ka ekang bagong opera. Bagong opera nga ako ko, yung damang-dama ko po nung pagkaganon ng mahal na Apo, na nawala po yung sakit, nawala na po yung, pero parang nararamdaman ko po talagang magang-maga siyang ganyan, namamaga. Kaya dahan-dahan lang po ako, ayaw po niya ng kumikilos. Ako po kasi may katigasan din po ng ulo. Pag po medyo wala na akong nararamdaman, hindi ko po matiis yung trabaho sa bahay. Subalit yung magtatrabaho po ako, sumasakit siya. Yung nilalagnat po ako 1 linggo. Kung kailan po hating gabi, tsaka ako nilalagnat. Nung pong 24, anibersaryo ko po ng pagkaalagad, nag-share po ako. Nahihilo po ako noon, subalit pinilit ko pong makarating dito sapagkat di naman po siya sumasakit. Nung gabi po, hating gabi, sinumpong po ako ng ginaw na ginaw, hindi ko po makaya yung ginaw. Para po ba yung na-operang bagong labas sa operating room, ganun po, hinahabol ko po yung hininga.
Ginaw na ginaw po ako, hindi po alam nung kabiyak ko, ano ang gagawin ko? Sabi po niya, nagpangginaw po ako, nagmedyas ako, nagumot ako, hindi pa rin po mawala ang ginaw. Sabi niya, pupunasan kita, tumango po ako. Subalit nung dinampi po niya sa akin yung maligamgam daw po yun, napakalamig po ng pakiramdam ko, napakalamig, sabi ko po. Alam ko po na ipinaisip din ng Espiritu sa akin kabiyak kung paano gagawin niya sa akin. Pinunasan daw po niya ako nagpakulo daw po siya ng tubig. Saka mainit na ipinunas niya sa akin. Tuyong-tuyo po yung lalamunan ko noon, hindi ko po sinasabi sa kanya. Yung pong labi ko, pakiramdam ko, para pong namumutok. Yung mga balat po, nakita ko po tuyo na, para pong tuyo na nakadikit, na kulukulubot po. Yung pong mga ugat ko, pumatag. Hindi ko po sinasabi sa kabiyak ng puso ko. Sabi ko parang ganito sinasabi lang, madidehydrate. Pero hindi po ako kinabahan. Sabi ko hindi ako pababayaan ng Ama. Namamaga din po nun, mahal na Apo, yung buong gilagid ko po. Kaya hindi po ako makakain. Hindi po ako makain na mapait ang nararamdaman ko. Humingi po ako sa kabiyak ng puso ko ng maligamgam na tubig. Sabi ko, bigyan mo ako ng maligamgam na tubig. Binigyan po niya ako. Habang pinupunasan po niya ako ng mainit daw po yun, hindi ko na po alam. Parang nahimasmasan po ako na hindi ko na po alam. Sabi po niya, sinundan pa daw po niya akong pinainom ng sterilized na binantuan daw po niya ng mainit uli na tubig. Nainom mo eka yung mainit eka yung pinainom mo. Sabi ko, hindi ko na po alam. Hanggang sa nakatulog po ako. Nang magising po ako, wala na po akong pangginaw, wala na rin po akong medyas. Sabi po niya, tinanggal ko daw po, hindi ko naman po alam. Na kung magising po ako, nakita ko po yung kabiyak ng puso ko. Hawak-hawak po yung kamay ko at titig na titig siya sa akin. Sabi po niya, natakot mo eka ako. Kaya nung kinabukasan po, nung malapit na pong dumilim, sabi niya, tara eka, bumili tayo ng gamot sa ginaw. Baka daw po ginawin na naman ako. Sabi ko, hindi na yun mauulit. Yun na ang huli. Sa awa po ng Panginoon, hindi na nga po yun naulit. Ito na po ang huli. At natatakot din po akong kumain ng kung ano-ano. Dahil yung 3 kutsara po, hirap na hirap ko pong kainin. Ang ginagawa ko po, para lang po makain ko yung 3 kutsarang kanin, yung pong sterilize, babantuan ko ng mainit na tubig, isasabaw ko po siya dun sa kanin para po malulong ko lang ng malulon. Hindi po ako makakain. Tapos nung tumungo po ako dito at nagpa-bless ako sa mahal na Apo, habang binbless po niya ako, hawak niya yung kamay ko na nandito sa may tiyan, dito po. Habang kinakausap po niya ako na kumain daw po ako ng kumain, ano daw po ang mangyayari sa katawan ko kung di ako kakain. Habang nagsasalita po ang mahal na Apo, hindi po mukha ng mahal na Apo ang nakikita ko. Puting-puti po yung mukha na nakikita ko. Yung pagka-bless po niya sa akin nung araw na yon, pag-uwi ko po ng aming tahanan, nakakain na po ako. Nakakain po ako ng isang mangkok na kanin. Sabi po nung kabiyak ng puso ko, nakakain ka na eka. Binendisyonan ka ako ng mahal na Apo. Eto, kaya ko nang kumain kahit mapait po yung bibig ko, pero nakakakain po ako. Pinipigil naman po niya ako na tama na muna, mamaya naman. Para unti-unti daw po dahil hindi nga po ako makakain nun. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa hiwaga na naman niyang pinakita at pinadama sa akin. Ngayon po, eto nakakadiretso na po ako ng tayo, nakakalakad na rin po ako ng matulin. Kaya alam ko po, Apo, wala na po ito. Ilaman po't maraming salamat. Maraming salamat kapatid. Isa lang yung pagsubok sa iyo na ibinigay ng ating Ama. Kaya hindi kanya nasubukan. Kaya ikaw ay kanyang pinagaling dahil sa iyong matibay na pananalig. Ang susunod po na magbabahagi ay isa pong alagad, si kapatid na Mirna Andrada ng Bisal San Pablo.
dakilain ka, Ama. Muli, niloob mo pong bigyan ako ng pagkakataon na maibahagi ko ang iyong kadakilaan. Nawa po, ang karampot kong ibabahagi ay magdulot ng higit na igting na pagkilala sa iyo at higit na tibay ng pananampalataya sa iyo. Amen. Muli po, mapagpalang umaga po sa gabing ito. Hindi po mapigilan ang damdamin ko. May bago po ba? May bago po bang dating? Kayo anak, ano? At doon sa bandaron, mayroon din, ano? Galak po sa puso ko na ibahagi ang ilan sa mga hiwagang sa bawat araw ay ipinagkakaloob ng Ama sa aming buhay. Doon po sa hindi pa nakakabatid, hambing din po ako doon sa ibang kapatid na nagbahagi na naging daan ng karamdaman, pinagaling ng Panginoon, pinagaling ng Banal na Espiritu, katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching. Kung paano po yung binahagi ng, sino po ba yung nagbahagi na may bukol sa kanang dibdib? Asawa ng anak na Pangulo. Tingnan niyo po ang hiwaga ng Panginoon. Ano po? Kumikinig siya. Sabi ko, wala yatang masasabi ang anak. Kawan ko po kasi yon, saka yung umawit na isa. Subalit, kapag niloob ng Diyos, tumindig ka sa harapan, wala ka bang masabi? Tila ayaw mo nang bumaba. Amen po ba? Ako naman po, hindi na ang kaukulan sa sarili kong dating karamdaman ang ibabahagi ko. Sapagkat nakikita po natin ang katotohanan, angking-angkin ko na po na ako ay pinagaling na ng Panginoon. Nung hindi ko pa kilala ang ating Ama, ako po ay nabiyak din ng 2 beses. Subalit nang makilala ko siya, pinagtiyagaan ako ng ating Ama na makilala ko siya. Napakabuti ng Ama, nagkabukol ako sa kanang dibdib, walang naganap na operasyon, pinagaling niya ako sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kung paano tinura ng ating mahal na facilitator na pinagaling ang kapatid na Edith sa kanyang pananampalataya, inaangking ko po na ako'y gayon din naman. Ang ibabahagi ko po ay ang tungkol naman po sa aking mga alaga. Kung paano po ang asawa ng anak na Pangulo ay nagkaroon pa nga ng anak na maliit, ano po. Ako naman po, sa edad ko ito, magsisisenta, nagkaanak pa po kami ng 3 lalaki, ano po. At doon sa 3 lalaki na yon, ay doon po ipinadama sa akin ng Diyos kung paano ang may anak. At sa 3 pong ito ay iba't ibang uri ng kung paano ang magpalaki ng anak, bagamat hindi lang galing sa aking sinapupunan. Mabuti pa nga po siguro kung anak mo, pwede mong kurot-kurutin ng maliliit. Napakasakit po sa dibdib kapag nagkasala ka, hindi mo napigil yung damdamin mo na nasakitan mo sila. Ano po? Ang hiwaga pong ibabahagi ko sa kalooban ng Diyos sa 3 batang alaga kong ito, maliban pa po dun sa ibang pamangkin ko na anak ng kapatid kong alagad na si Tito JR, si kapatid na Monet, marami pong hiwaga na patuloy niyang ipinagkakaloob. Sa bawat karamdaman po na dumaratal sa kanilang mga katawan, hindi na po pinahihintulutan ng Ama na madoktor sila. Nagaya sa dati nilang buhay nung wala po sila sa amin ni kapatid na Alan at ang nangangalaga sa kanila ay kasambahay sapagkat ang kanilang mga magulang ay naghahanap buhay upang siyang gamitin ng Diyos para sa amin. Purihin ang Diyos. Yung panganay po, ilang beses nagkaroon ng karamdaman. Minsan uuwi po, masakit ang tiyan, nadudumi daw siya, nilalagnat, masakit ang lalamunan. Subalit sa kabutihan ng Panginoong Diyos, ayon sa natutunan natin sa dakong ito, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na ibinaba sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching at sa matama nating pakikinig ay isinabuhay natin na ipaganap. Amen po ba? Ipaganap natin yon sa ating mga minamahal sa buhay. Purihin at dakilain ng Diyos sa pamamagitan ng mga yung pagdadampi ng maligamgam na tubig. Kung masakit ang tiyan, paiinumin ng tubig na may asukal. Kung hindi makahinga, inuubo at sinisipon, suka lamang. Manalig at manampalataya. Yun po yung panganay. Yung pong pangalawa kong alaga,
Yun po yung unang pinadala sa akin ng magulang ng aking pong kapatid na bunso. Ito po ay talagang pinahintulutan po ng lahat ng dusa at sakit. Salamat sa Diyos. Mayroon siyang isang kinalugdan, mayroon tayong minamahal na Apo Kunching na katotohanang ginagamit ng Diyos. Dahil kung hindi nang dahil sa mga salita ng Diyos sa bawat araw na aking napapakinggan, baka po hindi ako tumagal doon sa alaga ko. Hindi ko po ito ibabahagi ng andyan po ang kapatid na JR. Naranasan ko pong halos dugo na iluha ko sa hirap ng kalooban. Pag di ko na po kaya, tinatawag ko siya. Subalit sa kabutihan ng Diyos, wala nga pong magagawa ang sino man. Nandyan ang mahal na Apo. Kahit sa ang misyon ng mga panahon po na grade 6 pa lang siya, ngayon po second year high school na. Kapatid, mahalin mo siya. Mahalin mo yung alaga mo na yan. Pagbatahan mo siya, balang araw makakalaya ka din. Marami po akong pinagdaanan sa batang yon. Kapag galit na galit po ako, Diyos ko anak, ba't ganyan ka? Mamamatay ako sa'yo. Sasagutin niya po ako, di mamatay ka. Di po ba? Napakabuti po ng Panginoon. Subalit, sa pagtitibay, sa pagtitiwala sa Diyos, sa pagtitiwala na ang Diyos ay buhay, sa pagtitiwala ang Diyos ay makapangyarihan, sa pagtitiwala na sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita, na sa bawat araw ay inihahayag ng ating minamahal na Apo Kunching, pinanaligan ko po yun. Purihin ang Diyos, unti-unti po siyang nabago. Amen? Subalit, kahapon po, nang ako'y naglalaba, si Satanas po talaga ay mapanukso. Mabait na po siya ngayon, bagamat may manakanakang. Doon po sa bulsa ng kanyang damit ay nakakita ako ng gamot. Sabi ko, naglalaba po ako, nanginginig ang katawan ko. Sabi ko po, Ama, nananalig po akong ang gamot na ito hindi po ba yung mga gamot na ngayon ay samot-saring gamot? Ano po? Pinananaligan ko po na ito'y hindi uri ng gamot na, yun po bang mga drugs na Katagal ko pong nakatabi sa mahal na Apo habang nakikinig kami ng mensahe. Hindi po ibinahagi sa akin na itanong ko. Sapagkat bago po ako umalis ng tahanan, oras pong makita ko tong gamot na to, pinaisip po sa akin ng kapatid na Ana. Sapagkat itatanong ko po sa kanya, hindi ko po mabasa. Purihin ng Diyos, sabi ko. Kapag napatunayan ko po na ito pala'y gamot lamang na pangkaraniwan, pupurihin kita, pasasalamatan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng hiwaga mo. Ang totoo po, nung makita ko po itong gamot na to, inangkin ko na po na hindi. Kaya po nagkaroon ako ng konting pagtanggap doon sa panunokso ni Kalaban na ayoko naman pong tanggapin dahil nga po doon sa pagiging sutil ng alaga ko sa unang buhay niya. Ano po? Dakila po ang Diyos, pinakita ko po, tiningnan ng kapatid na Ana at ng mahal na Apo. Sabi niya, paracetamol lang yan. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. At doon po, dumiretso na naman yung damdamin ko na talagang kapag inangkin mo na, kagaya ko, inangkin ko, wala na yung bukol ko. At inaangkin ko po na hindi na magbabalik sa dati niyang pag-uugali. Magaganap po. Isa na lang po, yung bunso, 3 lalaki po sila. Nang iwanan po sa akin yun ng aking kapatid bago sila humayo, kasama po ang kabiyak ng puso niya, mayroon pong matigas sa tenga ng pamangkin ko na yung pong siguro po yung mga tutuling tumigas na, hindi po ba? Kapag dinala po natin yun sa manggagamot, nakakatakot, kinukutkot, at ayon po sa aking natunghayan, pag po kinutkot, ibabalik mo uli. Dahil po, sa mga kaloob ng Diyos na gamot na kaloob niya, naririnig ko rin po yun, bagamat ngayon ko lang po ginawa sa sarili ko yung sa pamamagitan ng banal na espiritu ay gamutin ng tenga. Bumili po ako ng maliit na pampatak, yun pong Asiete de Manzanilla. Subalit wala po akong kamalayan, yun po palang nabili kong gamot ay efficacent. Bakit po hindi mo papupurihan ng Diyos sa liit-liit na hiwagang ito? Samantalang kahit po yun ay kakarampot lang na bagay, ay maaaring makapagdulot ng pinsala. Ano po higit na pinsala?
Kasi po, bilang alaga, nakakahiya na pong abalahin ng mahal na apo o mag-importa sa tuwina. Ano po? Sabi ko sa kalooban ng ama, sabi ko, Milaysa anak, bumili tayo ng gamot. Nakababalot pa po sa plastic na maliit. Hindi ko na po inurirat. Basta po pag upo ko sa tabi ng mahal na apo, dito po, pabibless ko po apo. Hinawakan po niya. Ay, ginanon-ganon, nakita ko po, pumikit siya. Pagkahawak po niya, kapatid, sabi niya po, asyete di mansanili ang ipatak mo. Hindi po niya tinitingnan, hindi pa po niya nakikita yung supot. Itinaas ko po, binuksan ko po yung supot. Naku anak, efficacy pala yung nabili natin. Nagets niyo po ba yung ibig kong ipabatid? Na hindi po niya binuksan, kundi basta ang katwiran ko po, nawala po sa loob po na magkaiba yung asyete at efficacy. Yung pong efficacy, panghilot po yun sa mga rayu-rayuma. Ano po? Napakadakila ng Diyos sapagkat sa kapangyarihang karampot na tinutura ng ating mahal na apo at sa hiwaga, ipinabatid ng Diyos sa kanyang katauhan na hindi yaon ang marapat na gamot sapagkat yun ay efficacy. Talaga pong sabi ko, Diyos ko, ba't hindi ko nabigyang tuon at pansin na ibalik sa iyo ang papuri at ibahagi ko sa harap ng mga kapatid ko yung karampot na hiwaga na yon. Hindi po niya tiningnan, kundi ang sabi niya, asyete di mansanilya. Nang buksan ko nga po yung supot, efficacy oil. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Sabi nga po, maging ang mahal na apoy, ayaw niyang itinatanghal ang kanyang pangalan. At ang itinatanghal ko po ngayon ay ang kadakilaan ng Diyos. Na bagamat kakarampot po, kung pagdinilayan, kapag hindi ka bukas, ano ba yung binabahagi ng kapatid natin na yun hindi ba niya binasa, di po ba? Ang binabahagi ko po dito, yung hiwaga ng Diyos. At gayon nga po, nakailang patak pa lang po ako doon sa tenga ng aking pamangkin, yung pong pinakabata. Sabi niya po, darating siya galing sa school, Mami, kinukalikot ko yung tenga ko, ang dami kong nakukuha, patawad po sa mahinaan sikmura. Ang dami kong nakukuhang mga dilaw, sabi ko, ay may matigas pa ba anak? Wala na, Makati na lang. Sabi ko, ay angkinin mo na magaling ka na, nilusaw na yung matigas sa tenga mo. Di po ba mga kapatid? Nang dahil lamang sa ating pagsusumakit na maging matapat sa Diyos, sa ating pagtanggap, sa ating matamang pakikinig sa kanyang mga banal na salita sa bawat araw, sa pamamagitan ng ating minamahal na Apo Kunching na walang sawang tumutupad. Walang bale kung siya'y masama ang pakiramdam, sapagkat siya'y tao rin katulad natin. Walang bale yun. Kundi kapag nandito na siya sa harapan, kaya po, kahit na kung magkaminsan, bilang tao'y dinadaanan ako ng, minsan po, pagkaantok, di po ba? Subalit talagang samot dalangin ko sa Diyos. Huwag kong huwag mamiss ng pandinig ko. Huwag mamiss yung huwag ko pong huwag pong maligwat sa aking pandinig yung bawat sinasabi ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng mahal na Apo. Sapagkat ang mga benepisyo, ang mga pribilehiyong natatanggap po natin na maaaring sa karampot na karamdaman na yon kung magkakamali, hindi ko naman po sinasabi, kanina lang po, maliwanag na tinuran, ang doktor ay instrumento ng ating Panginoon. Subalit, kung tayo nga ay magtitiwala sa Diyos, doon sa kapangyarihan na ibinaba niya sa lupa, sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu na ibinahagi sa ating minamahal na Apo Kunching, napakarami na pong pakinabang. At hindi lamang po yun, doon sa bawat araw na parang hindi mo na alintana ang buhay, basaya kang nakakaraos, di ka naman mayaman, mahirap ka lang, subalit yung kagalakan mong nararamdaman, pag hindi ka niloob na maging bahagi ng gawain ng Ama sa bawat araw, lumbay na lumbay ka. Amen po ba? Kaya po ngayon, mga minamahal kong mga kapatid, galak na galak po ako at muli ay naibahagi ko sa inyo ang mga kaganapang hiwaga na nakamtan ko sa buhay ko at patuloy kong nakakamtan sa bawat araw. Kaya po ang iiwanan ko po sa inyo mga minamahal ko mga kapatid, pakanamnamin po natin ang bawat mensahe ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng ating minamahal na Apo Kunching at tayo din po ang makikinabang. Yon lamang po at muli ay mapagpalang umaga po sa gabing ito sa ating lahat. Salamat po. Salamat po, Ama.
Salamat po kapatid sa binahagi niyo po sa umagang ito. Tinaanyayahan na po na magsitayo ang